Kamusta pong muli mga kababayan? Kamusta po kayo? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin muli. Ito pong si Congressman Erese mga tambay. Komentuhan po natin dahil muli po siyang bumanat at binatikos niya po si Bongit at si Bangag na tinatawag po ng kanyang ate. Dahil grabe daw po itong si Bongit. Dahil sa kasaysayan po ng Pangulo, siya lang po ang nag-aproba at pumayag ng napakalaking insertion sa kasaysayan po ng mga naging Pangulo. Grabe po. Meron po siyang inaprubahan at pinayagan sa loob ng 3 taon ay hindi po bababa sa 1.45 trillion mga kabayan. Grabe, 1.45 trillion sa kanya pong panunungkulan. Grabe, pero ang tanong natin, hanggang ngayon, wala naman po nagpapail ng impeachment kay Bongit. Puro batikos lang po at puro pasabog lang ang mga politiko, karamihan po sa kanila. Bakit kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Umpisahan na po natin. At the same, Francis Pargo. Yung amendments, yung insertion, dapat minor. Pero itong tatlong taon, nung 19 Congress, walang ganyang klaseng magnitude ng insertion and diversion sa kasaysayan ng Kongreso. At kahit sino naging Pangulo, hindi pumapayag na ganyang kalaki. Si Presidente Marcos lang ang pumayag na merong 1.45 trillion na diversion insertions sa loob ng 3 taon. Yung 3 budget niya, sinalaula ng Kongreso, pinayagan niya. Yun ang problema. Yun ang tanong ko kay Presidente na hanggang ngayon, hindi sinasagot ni Presidente. Pero kayo mga congressman, ang galit na galit at mga senador. Kasi may expose din kayo. Hindi ko alam kasi wala naman ako noong 19 Congress. Oo, yun ang yung mga may problema ngayon. Yung 19th member ngayon ng 20th Congress. Naabuso talaga. Naabuso kasi natatanda ko, congressman na ako nung panahon ni GMA, walang ganyan. Hindi pumayag si GMA. Pinabayaan niya na magkaroon ng reenacted budget kung sobra ang Kongreso sa pag-i-insert o pagbabago ng budget niya. Kasi tawag dyan, President's Budget. Yes. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo sa loob ng 1 taon. Kung babaguhin lahat yan, di wala ka ng plano. Kasi ang pangulo naman kay GMA, economist naman si GMA, naintindihan si niya yan. Pinoy, ganun din. Congressman din ako ng panahon ni Pinoy. Ang sabi ni Pinoy, ito lang, yung pwede sa Kongreso, hindi pwedeng sumobra dyan dahil wala na yung plano ko. Yes. Pero si Presidente Duterte, in fairness, Nagveto. nagbito. Saka walang ganyang kalaking insertions, diversion. Ang masama, ang nakakapagtaka, bakit pumayag si Presidente? Hindi ba sila nag-uusap? Ang speaker, pinsang buo niya. Yung amendments, yung insertion, dapat minor. Pero Yan po mga tambay, grabe no. alam po ng sambayan ng Pilipino yan eh. Alam na po yan. Kasama po ang ating mga kababayang OFW. Alam. Kaya nga po bagsak ang kanyang approval at trust rating eh. Hindi po ba? Kaya nga negative. Negative po ang trust rating niya at approval po niya sa mga Pilipino. Dahil alam na alam ang pinagagawa. Ang katarantaduhan at kawalangyaan po nila magpinsan umano. Kasama pa yata ang anak na congressman. Hindi kaya? Isang damukan na insertion. Kaya nga po lahat ng sinasabi po ni Saldico ay tumutugma. Grabe katalamak ang korupsyon. Yung pinakaulo. Itinuturo na nga kung sino ulo na sindikatong korupsyon sa ating bansa. Nakita nyo po. Kaya pala, mga kabayan, matapang na matapang itong si Representative Edgar Erese ng 2nd District ng Caloocan ay hindi po siya congressman ng 19 Congress. Hindi po siya congressman at hindi po siya nadadawit. Hindi po siya madadawit sa grabe pong korupsyon ng 19 Congress.
Ngayon lang po siya nakabalik, 20 Congress. Ito pong si Erese, mga kababayan. Kaya po, kaya po mga kababayan, kaya, kaya po ito si Erese, nababanatan niya po ngayon. At syempre po, politika yan. Tumanda na po si Erese sa politika. Lahat po ng matatandang politiko sa ating bansa, mga kababayan, ay meron po yan mga agenda. Hindi po ba mga kababayan? May kanya-kanya pong kulay yan, mga kababayan. Kaya nga po yung sinasabi natin, kung hindi ka pa congressman nung 19 Congress at congressman ka na nitong 20 Congress, bakit wala man lang po yata kayong binubuo? Kahit ba hindi man lang ito patulan o hindi ito makalusot? Di po ba? Bakit hindi man lang mag-file ng impeachment? Hindi po ba? Sa dami ng ninanakaw at maanumalya ang transaksyon at mga binababoy ang pera ng taong bayan para lang po magkaroon sila ng mga pakinabang. Trilyon! 1.45 trillion. Ang lalaki ng mga insertion. Tapos nagkalat ang isang damukal na mga proyekto, ghost. Mahihinang klase. Dahil po na ibubulsa lamang. Dahil sa katalamakan, talamak sa pera ng taong bayan. Pero wala man lang pong naglalakas loob na ma-impeach o mag-file man lang ng impeachment kay Bonget. Wala eh. Wala. Kahit yung mga makakaliwa, wala. Kahit simbahan, wala. Di ba? Makabayan Black, wala. Mga congressman, wala. Hindi ba? Pagka binatikos ka ng binatikos, tinatalo pa nga eh. Di ba? Tinatalo pa. Bakit? Nag-expose ng tama yung mga congressman natin. Katulad po ni Kiko Barsaga at ni Libiste. Di ba? Ni Leandro Libiste. Nakita nyo po, mas pinupolitika pa sila eh. Hindi po ba? Ine-expose po nila. Katulad po ni Erese, nagbibigay po ng pahayag at ine-expose ang kawalangian pagdating sa pera. Hindi po ba? Pero napapahamak pa sa huli. Di po ba? Yan lang po ang napakahirap na nangyayari sa ating bansa. Pag nagsabi ka ng katotohanan, mga kabayan, napapahama ka pa. Pero yung taong bayan po, ang kakampi mo dyan eh. Di ba? Dapat, komento po na inyong lingkod. Dapat po sinasabay nyo na rin. Hindi ba po pwede na isabay na rin kahit po ito ibasura nila. At least, nakikita ng taong bayan na nagpapail din kayo ng impeachment dito sa maanumalya at systematic. Ginawa ng sindikato. Sindikato ang ginawa nila pagdating sa pera ng taong bayan. Hindi po ba nakikita ng taong bayan na nagpapail kayo ng impeachment dahil may presidente na grabe ang ginawa sa kasaysayan pagdating sa pera ng taong bayan? Hindi po ba impeachable yan? Budget pa lang yan, ha? Budget pa lang yan. Wala pa dyan yung ibang pinakailaman katulad ng PhilHealth. Pati ang Central Bank, ang ginto. Pati yung Maharlika Investment Fund, wala pa dyan ang issue na yan. PDIC, GSIS, SSS, pati sa Lotto. Hindi po ba? At marami pang iba. Budget pa lang yan. Hindi po ba napakaraming impeachable ang Pangulo? Hindi po ba? Sana man lang po, kahit ito ay ibasura ng Kamara, ibasura ng House of Representatives ang mga impeachment ni Bonget, ni Bangag, at least man lang po makita ng taong bayan, kayong mga politiko na nag-expose, katulad din po ninyo, Congressman Erese ng 2nd District of Caloocan, na lahat ng pinasasabog nyo ay ground ng impeachment. Hindi po ba? Bakit po hindi nyo magawa
Bakit? May mga sarili rin ba kayo agenda? Hinahayaan nyo na magpatuloy ang ganitong klase na leader sa ating bansa? Sana po. Sana naman. Naghihintay po ang taong bayan dahil wala rin po kaming inaasahan. Wala na nga kami inaasahan sa mga men in uniform. Tulog na tulog po yata sila umano. Ang mga general sa PNP at AFP. Tulog na tulog po yata ang mga general umano. Sa malawakan, pambababoy, korupsyon umano. Sa pera ng taong bayan. Trilyon. Pero wala pong yaw-yaw at nakikita riyan ang mga generals yata natin. Hindi naman lahat. Pero majority yata. Kahanga-hanga po kayo. Kahanga-hanga po. Excuse me po. Kahanga-hanga po ang ating mga men in uniform. Mabuhay po kayo, mga sir. Napakahusay nyo po. Mga bayani po kayo. Mga bayani po kayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalong-lalo po nung pumasok po ang binagohang Pilipinas. Kahanga-hanga po kayo mga general. Mga majority na general na naging tulog, bingi at pipe dito po sa nangyayaring malawakang korupsyon sa ating bansa. Saludo po tayo mga kabayan sa ating mga general sa mga ganito pong pangyayari na nangyayari po sa ating bansa. Talamak na korupsyon, pamumulitika, pero sila po tahimik. Samantalang panahon ni Erap, waiting lang ang pinagmulan ng issue. Waiting lang ang pinagmulan. Tinanggal na nila sa Malacanang. Unbelievable. Kaya po, kahanga-hanga po kayo mga general. Saludo po si Kamanong sa inyo. Tunay po kayong makabayan. Makabayan po talaga kayo. At mahal na mahal nyo ang Pilipinas. At pinoprotektahan nyo talaga ang taong bayan. Lalong-lalo ang aming buwis. Mabuhay po kayo, mga general. Kahanga-hanga po kayo. Dapat po sa inyo, may tigi-tigisa po kayo mga rebulto. Para po kayo'y hangaan ng Pilipino. Kahanga-hanga po kayo. Talagang tunay kayong mga bayani. Mga hayop kayo umano. Hindi po ba, mga kababayan? Thank you po mga kababayan. Yan po ang napala natin sa pagtitiwala po natin na makabalik po sila sa kapangyarihan. Mahigit 30 million mahigit ang nagtiwala. Pero ang napala po natin nung makabalik sila ay puro po pala pera at kapangyarihan lang ang habol po sa mga Pilipino umano. Muli po mga kabayan, thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. At syempre po mga kabayan, yung nagbibigay naman po ng biyaya. Thank you po. Kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick na Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw na Canada, Kingston ng Hong Kong, Beiche Chiyoko. Thank you po mga kabayan sa inyong po mga biyaya. At ingatan po kayo, lalo-lalo po sa inyong po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulo ay maingatan po sana tayo sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Muli po, God bless po mga kabayan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.